Good morning mga tropa, isa na namang briefing para sa isang masayang hiking. Tara't samahan nyo ako at ating enjoyin ang magagandang tanawin ng Mount Kulis sa Tanay Rizal. Tulad ng dati, joiners pa rin tayo. Joiners lang pala, walang tayo. Sa halagang 1 nga lang gar ay included na ang transport, tour guide at mapupuntahan mo na ang mga lugar Na mas promising pa sa mga promise ng ex mo at mas sulit pa sa mga oras na magkasama kayo. at basic hike lang dahil 620 meters above sea level lamang ang taas nito. Ito yung first destination sa itinerary namin. Noah's Ark kung tawagin. Lap trip lang dyan kasi kailangan magtago ng iba habang pinipicturean yung isa. Ito nga pala ang mga kuha namin. O diba, amazing? Breathtaking ang view at ang ambience. Ma-appreciate mo talaga ang kalikasan. Sana all na-appreciate. Perfect nga na stress reliever yung mga ganito. Lalo na kapag drain na drain ka na sa trabaho. At sa jowa mo ang mahilig magloko. After nga namin sa Noah's Ark ay naglakad na kami papunta sa aming next destination. Ang rock formation. Dalawa nga pala yung bag ko dyan dahil may tinulungan akong nahihirapan. Baka sabihin nyo na naman. May isang trail lang dyan na medyo tirik pero karamihan ng daan medyo gradual na incline na lang. At ito na nga gar, nakarating rin kami sa second destination namin. Kahit san ka tumingin gar, napakaganda. Pero mas maganda kung pinaglaban ka niya. Kaso hindi. At eto naman ang mga picture ko dyan, gar. Yung rock formation nga pala at yung ibang place kung saan nagpapapicture ay located dito sa Sambong Peak. Meron pang heart dyan, gar, na pwede magpapicture pero hindi ko na ginawa kasi wala naman nagmamahal. After nga namin sa Sambong Peak ay dumiretso na kami dito sa bahay ng Gagamba. O di ba ang ganda? Pero patikim pa lang yan gar dahil marami pa kaming pupuntahan. After nga namin manggagamba ay lakad na uli papunta naman sa bahay ni Cardo Dalisay. Tama ka ng dinig gar dahil naging bahay nga daw yan nung kamukha ko na si Direk Coco sa mga episode niya sa ang probinsyanong Manila Boy. Kaya kung tawagin nila yan dito ay bahay ni Cardo. Tingnan mo naman yung view na yan pre, mapapakanta ka na lang talaga ng di pinapansin mga chat mo pre. Online naman, baka may kachat na pogi. Tara na nga, ang dami mong sinasabi, ampon ka lang. Lakad na nga uli kami gar. Oh, mabaliliig mo. Ang puti nung tsinelas nun ah. Kumain lang kami saglit pagbaba. Tapos sumakay kami ng 4x4 gar. 100 pesos per head nga lang pala ang bayad dyan sa 4x4. Papunta at pabalik na yon. Optional lang naman siya dahil pwede nyo naman lakarin kung medyo masipag kayo. Sobrang enjoying nga dahil para kami nakasakay sa roller coaster. At ayan pa nga, may pakalat-kalat pa na pang kutsinilyo. At eto na nga, ang next destination namin guys, ang pangmalakasan sa Instagram na hanging bridge nila. Ngayon nyo sabihin na hindi sulit yan, sasampalin ko pagmumukha ko. Tingnan mo naman yung mga picture ko dyan gar, ganda diba? Maganda din kasi yung nagpicture niyan, yung tour guide namin. Thank you ate, nasan ka man ngayon, dyan ka na lang. Ayan pa, isang lakwatsero, natagpo ang tanga. Nang matapos na nga kami, ay nilakad na namin papunta dito sa last destination namin, ang overflowing batis ni Mount Kulis. Malamig at malinis ang tubig gar. Kapag yung lasug-lasug na yung utak mo, kakaisip mo sa kanya, tamang-tama to para ma-refresh ka. Dito nga pala sa gilid ng batis ay merong duyan na pwede mo ring pagpicturan. O diba gar, sulit na ang bayad mo dyan kung ganyan naman kasaya at kaganda ang pupuntahan. Minsan ka lang naman malibang, wag mo nang ipagkait sa sarili mo yan. Magpabook ka na gar. Ilalagay ko sa comment section yung profile ng tour coordinator. Paano gar? Hanggang dito na lang. Kung hindi naman kalabisan, palambing naman ng follow, like and share dyan. Hanggang sa muling paggagala. Babush!